Kumusta mga ka-amazing? Isipin mo ito, isang bangko na binabantayan ng gobyerno, isang gusali na simbolo ng kapangyarihan ng pera at estado, isang vault na inaakalang imposibleng mapasok. Pero sa isang tahimik na lungsod sa Brazil, hindi baril ang ginamit, hindi rin pananakot, hindi hostage, kundi lupa, pasensya, at isang plano na inabot ng buwan. Noong August 8, 2005, nagising ang buong mundo sa balita na mahigit 70 million US dollars ang nawala. Walang putok, walang alarma, walang nakakita. Ito ang kwento ng Central Bank of Brazil heist, ang itinuturing na pinakamalinis at pinakamatalinong nakawan sa kasaysayan ng modernong panahon. Ang bangko na akala mo ay hindi mananakawan. Ang Bangko Sentral de Brazil ay hindi ordinaryong bangko. Ito ang institusyong nag-iingat ng reserbang salapi ng bansa, nagkokontrol ng inflation, at simbolo ng tiwala ng buong ekonomiya ng Brazil sa lungsod ng Fortaleza. May sangay ang Central Bank, isang gusaling mukhang simple sa labas, pero sa ilalim nito ay may vault na parang kuta. Makapal ang pader, may steel doors, may sensors, may gwardya. At higit sa lahat, walang kahit sinong empleyado ang may kompletong access dito. O yon ang akala nila. Ang petsa na walang nakapansin, August 8, 2005, araw ng Lunes. Normal na araw ng trabaho. Pumasok ang mga empleyado, nagbukas ng opisina, nagkape, nag-usap tungkol sa weekend. Hanggang may isang empleyado ang bumaba papunta sa vault area. Pagbukas ng pinto, walang pera. Hindi lang kaunti, hindi lang kahon, hindi lang isang bag. 3.5 tonelada ng salapi. Mahigit 160 million Brazilian reais, katumbas ng higit sa 70 million US dollars noong 2005. At dito nagsimula ang bangungot. Ang pinaka-nakakatakot na detalye, walang sirang pinto, walang forced entry, walang CCTV footage, wala ring baril, walang hostage. Sa halip, may butas sa sahig ng vault, isang butas na galing sa ilalim ng lupa. Ang lagusan na nagpabago sa kasaysayan. Nang imbestigahan ng pulis ang pinanggalingan ng butas, natuklasan nila ang isang bagay na hindi nila inaasahan. Isang mahabang tunnel, higit 78 meters ang haba. May ilaw, may ventilasyon, may kahoy na suporta, may electrical wirings, may sistemang pang-drainage. Hindi ito basta hukay. Ito ay engineering project. Hindi ito trabaho ng karaniwang magnanakaw. Sa puntong ito, malinaw na sa mga otoridad. Hindi ito spontaneous crime. Hindi ito gawa ng isang tao. Hindi ito minadali. Ito ay maingat na planadong operasyon. Tinawag ito ng media bilang the perfect bank heist. Ang peking negosyo na walang nakahinala. Habang sinusundan ng pulis ang tunnel, saan ito humantong? Sa isang rentadong bahay. Humigit kumulang 2 blocks mula sa bangko. May karatulang landscaping company. Isang kunwari naghahalaman. Nagbebenta ng lupa at damo. May truck, may uniform, may regular na galaw. Walang kapitbahay ang naghinala. Dahil araw-araw, may inilalabas na lupa. May pinapasok na kagamitan, may nagtatrabaho sa loob. Lahat ay normal sa paningin ng publiko. Ilang buwan nilang hinukay ang kasaysayan. Ayon sa investigasyon, mahigit 3 buwan nilang hinukay ang tunnel. Ginawa ito tuwing gabi. Tahimik, walang ingay, walang reklamo. Ginamit nila ang kahoy na suporta para hindi ito gumuho. Ilaw para tuloy-tuloy ang trabaho. Ventilation para makahinga. Precision measurement para eksaktong tumama sa vault.
Isang maling kalkulasyon lang, guguho ang lupa at mamamatay silang lahat. Pero hindi sila nagkamali. Paano nila nilabas ang 3.5 tonelada ng pera? Ito ang isa sa pinaka nakakabiglang tanong. Isipin mo, ang isang bundle ng salapi ay mabigat. Libo-libong bundle yon. Walang elevator, walang kariton sa bangko. Ang ginawa nila? Ipinasa isa-isa sa tunnel. Gumamit sila ng improvised sled. Nilabas sa bahay. Ikinarga sa sasakyan ng tahimik, walang alarm at walang nakakita. Ang panik ng buong Brazil. Nang lumabas sa balita ang insidente, sa national TV, international headlines, world news, tinawag itong pinakamalaking bank heist sa Latin America. Isa sa pinakamalaki sa buong mundo. Kahihiyan ng security system ng estado. Ang tanong ng lahat, sino ang nagplano nito? Nasaan ang pera? Paano sila nakatakas? At higit sa lahat, makukuha pa ba ang pera? Sino ang utak sa likod ng plano? Paano sila nag-recruit ng grupo? Habang nagsisimula ang investigasyon, isang bagay ang agad napansin ng mga otoridad. Hindi ito gawa ng karaniwang kriminal. Ang tunnel ay maayos ang sukat. Eksakto ang direksyon. Tumama mismo sa ilalim ng vault. Ibig sabihin nito, may engineer, may architect, taong may alam sa estruktura ng bangko. Hindi lang lakas ng loob ang puhunan, talino at pasensya ang tunay na armas. Ang utak ng operasyon, matapos ang ilang linggong surveillance at intel gathering, unti-unting lumabas ang isang pangalan sa investigasyon. Isang lalaking kilala sa Fortaleza. Tahimik, bihirang mapansin, ngunit may koneksyon sa construction at underground operations. Hindi siya sikat, hindi siya mayabang, at yun ang dahilan kung bakit perpekto siya. Hindi ito tulad ng pelikula na may iisang mastermind. Ito ay kolektibong talino. Isang grupo ng higit sa 25 katao. Tunnel diggers, lookout, drivers, money movers, financiers. Lahat may papel, lahat may alam lang sa bahagi ng plano, hindi sa kabuuan. Ang bahay na naging sentro ng kasaysayan. Balikan natin ang Peking Landscaping Company. Sa loob ng bahay, may mapa ng lupa, may chalk markings, may improvised office, may listahan ng schedule. Dito sila nagplano, nag-coordinate at nagbantay. Ang lupa na inilalabas araw-araw, ipinapadala sa construction sites, ipinapakalat sa iba't ibang lugar. Walang iisang tapunan, walang ebidensya, walang bakas. Ang perang hindi matrace. Isang malaking problema ng mga otoridad. Paano mo hahabulin ang perang cash? Ang mga banknotes na ninakaw ay walang serial tracking noon. Bagong imprenta, hindi pa nailalabas sa sirkulasyon. Ibig sabihin, kahit makita mo ang pera, hindi mo agad mapapatunayang galing ito sa nakaw. Ito ang naging pinakamalaking loophole ng kaso. Ang pagkalat ng pera. Matapos ang nakawan, ang grupo ay hindi nagtipon, hindi nag-celebrate, hindi sabay-sabay umalis. Sa halip, isa-isa silang umalis ng lungsod. Iba't ibang direksyon, iba't ibang sasakyan. Ang pera ay hinati sa maliliit na halaga. Ipinasok sa sako, sa kahon, sa luggage. Itinago sa probinsya, sa bukid at basement. Ang iba naman ay tumakas papuntang ibang bansa. Nagpalit ng identity, bumili ng lupa at ari-arian. Tahimik, mabagal, strategic. Ang unang pagkakamali, sa loob ng ilang buwan, tila walang lead ang pulisya. Hanggang sa isang lalaki ang biglang bumili ng mamahaling kotse. Nagbayad ng cash, walang malinaw na trabaho. Sa Brazil, normal ang yumaman, pero hindi bigla at walang paliwanag. Dito nagsimulang magduda ang mga investigador. Ang pagguho ng perpektong plano.
Sa isang hiwalay na insidente, isang dating miyembro ng grupo ang natagpo ang patay. Hindi ito aksidente, hindi rin ito random na crime. Ayon sa investigasyon, pinatay siya dahil sa alitan sa parte ng pera. At dito napatunayan ng isang bagay. Hindi pera ang sisira sa isang perpektong plano, kundi ang kasakiman. Sunod-sunod na kamatayan. Sa loob ng mga sumunod na buwan, higit 10 katao ang napatay. Lahat may koneksyon sa nakaw. Karamihan hindi pa nahuhuli. Ang dahilan, agawan sa pera. Takot na magsalita, paghihiganti. Ang perpektong krimen ay naging madugong alamat. Ang pagbubuo ng puzzle. Unti-unting nabuo ng pulisya ang larawan. Sino ang naghukay? Sino ang nagbantay? Sino ang naglabas ng pera? Sino ang nag-finance? Hindi lahat ay nahuli. Hindi lahat ay nakilala. Ngunit sapat na upang masabing hindi ito gawa ng iisang utak, kundi isang organisadong sindikato. Ilang pera ang nabawi. Sa huli, mas mababa sa 10% ng ninakaw ang na-recover. Ang karamihan ay tuluyang nawala. Hanggang ngayon, pinaniniwala ang may bahagi ng pera na nakabaon pa rin, na ipamana o ginamit sa legal na negosyo. Ang iba'y yumaman, ang iba'y namatay, ang iba ay naglaho. Ang pamana ng isang nakawan. Matapos ang insidente, binago ang security ng mga bangko. Pinahusay ang underground monitoring. Ginamit ang seismic sensors. Mas mahigpit ang cash tracking. Ang Central Bank of Brazil ay umamin sa kahinaan. Ngunit hindi kailanman inamin ang buong detalye. Dahil ang katotohanan, may mga bagay na mas ligtas manatiling lihim. Ang aral ng Central Bank Heist. Ang nakawa noong August 8, 2005 ay nagturo sa mundo ng isang mapait na katotohanan. Hindi lahat ng pader ay kayang pigilan ng tao. Hindi lahat ng vault ay ligtas. At hindi lahat ng krimen ay natatapos sa kulungan. Minsan, ang tunay na panganib ay nasa ilalim ng paa mo, hindi sa harap ng mata mo. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ka-amazing, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated ka kapag may mga bago tayong video katulad nito. Kung may topic na gusto mong talakayin, i-comment lang yan sa comment section sa ibaba.